Mayroon na ring point-to-point bus service mula Fairview, Quezon City hanggang sa Makati. Bagamat mahal ang pamasahe ng P2P, marami itong bentahe para sa mga pasahero. Kasamang nag-ikot kanina sa P2P bus service, si Ailey Emilio, at narito ang kanyang report. Muling naglunsad ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ng point-to-point o P2P bus service. Ang bagong P2P bus service point ay may ruta mula Robinsons Novaliches patungong Park Square, Makati. Ito na ang panglimang ruta ng P2P bus. Ang iba pang ruta ng P2P bus service ay sa North EDSA to Makati, dalawa sa Ortigas to Makati, at North EDSA to Ortigas. Malaki ang kaibahan ng P2P bus sa regular na mga pampasaherong bus. Sa P2P bus, mas mapapaikli ang oras ng biyahe ng isang commuter. Hindi na kasi ito hihinto para magsakay o magbaba ng pasahero sa kung saan saang lugar, kundi dire-diretso lang ang biyahe hanggang makarating sa destinasyon. May kani-kanya ring naka-schedule na oras ang biyahe ng bawat P2P bus, kung kaya hindi na kinakailangan pang maghintay na mapuno ng pasahero ang bus bago bumiyahe. Sa Robinsons Novaliches, alas 5:30 hanggang alas 8:30 ng gabi ang biyahe ng P2P bus patungong Makati. At mula Makati patungong Robinsons Novaliches, ang biyahe nito ay magsisimula ng alas 7:30 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawa ang biyahe ng mga commuter sa P2P bus. Fully air-conditioned ang P2P bus at may 3 CCTV cameras. Mayroon ding upuan para sa mga matatanda at may kapansanan at mayroong ding wheelchair ramp. At kapag naipit halimbawa sa traffic, ay mayroong maaring paglibangan dahil mayroong 2 TV at libreng wifi sa P2P bus. Mahaba yung biyahe, depende rin sa traffic, merong wifi on board, no? And it's also very convenient, especially for yung mga senior citizen at saka yung mga may mga kapansanan. Kasi itong bus na ito, as I've said, is premium bus. It caters to all types of people. Kasi low mounted. It's not your regular bus na pag-akyat mo mataas yung step. Ito low mounted and it has provisions for wheelchair. 120 pesos ang pamasahe sa P2P bus. Ang mag-asawang ito ang ilan lamang sa mga commuter na sumubok na sumakay sa P2P bus patungong Makati. Anila, bagamat mas mahal ng kaunti sa regular na pamasahe sa bus patungong Makati, na aabot sa 70 pesos, ay sulit naman ang kanilang bayad dahil hindi na nila kailangan pang makipagsiksikan sa mga regular na pampasaherong bus o kaya'y pumila ng mahaba sa MRT. Kung papapiliin ako, dito na ako sasakay, saka sakali. So, titingnan ko muna yung difference ng time travel ko today. So, kung 2 hours din to, eto na lang, kaysa mag-MRT ka. Mas dito, mas maluwag, tsaka convenient siya kasi may TV, may wifi, tsaka one way lang. So walang masyadong hinto-hinto. Nakakasa kasi sa bus, laging huminto. So ang tagal dito dire-diretso. Bukod sa mga commuter, target ng DOTR at LTFRB na mahikayat ang mga private car user na gumamit na rin ng P2P bus service. Mas malaki nila ang matitipid ng mga ito sa pagsakay ng P2P bus at makatutulong din para maibsan ang matinding trapiko sa Metro Manila. Plano rin ng 2 ahensya na magkaroon ng P2P bus service sa mga karatig lalawigan sa Metro Manila. So yung mga private car users natin, they are already spending how much? 150 pesos sa parking nila sa Makati. So compare that to 120 na fare natin, 'di ba? Not bad na 'yon. Pero paano mo sila mapa-convert into using public transport? Anong hinahanap ng mga private car users? Anong high level of service? So eventually we will explore a good monitoring scheme sa mga driver natin. Siguro a mechanism, an app na pwedeng mong i-rate, evaluate yung driver
bigyan mo ng rating 5 stars, so they'll be given incentives. Not only here in Metro Manila, but even in other places like even Clark International Airport, dahil nga we know that there is already a move, no, to decongest what do you call this, Ninoy Aquino International Airport, and move some of the flights to Clark, and therefore people will have to travel between Clark and Manila. We're now trying to finalize plans to put up P2P, or dedicated buses between NAIA and Clark. And for that matter, we're also looking, hopefully in the near future, the possibility of point-to-point from Clark to some points in Northern Luzon. Kasi marami na yung mga mga pasahero going north, no? Para sa Eagle News, Ailey Milio, I'm 1 with 25.